Ayan, wala nang patumpik-tumpik pa, mga pensyonado, miyembro, maging benepisyaryo sa SSS. Narito ang last part. Ito pala ang mangyayari, pwedeng magaganap kung hindi ipapatupad dito ng SSS. Atin muling pakinggan ang SSS President, Mr. Joseph D. Claro, sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aming YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dapat sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? So ito na ha, ang last part. Kung inyo pong napanood kanina lang, no, I think wala pang isang oras nag-upload tayo na may pamagat na ito pala ang mangyayari. No, ito pala pwedeng magaganap kapag hindi ito gagawin ni SSS. Pakinggan muli natin ang SSS President Joseph D. Claro. Last question na lang po. Na-mention rin po nila kanina na parang after po ng implementation ng RA, nung last tranche ng RA 1122 yata. 11199. Ay, 11, ayun. Hindi na po natin kailangan ng further premium hike. Until when po kaya yung maglalast na hindi natin kailangan mag-increase ng premium? Yeah. What I can assure the public is that the Commission, the Social Security Commission and its management team is committed to working on that 15% as the last increase, because it doesn't also make sense when you have to pay more than 15% from your salary, considering that you have to pay your income tax, which is around 25 to 30, 30%. And liliit talaga yung take home. So actually, I take this opportunity sa ating mga mambabatas na gustong tumulong sa SSS. Kaysa ipasuspend natin itong increase na to, bakit hindi ho tayo umupo at pag-usapan kung paano nyo matutulungan ang ating manggagawa by entering into agreement with SSS on the contribution subsidy program, which is open to all. Private individuals, yung mga nakakaluwag ho sa buhay, we encourage you to also work with SSS na baka may mga specific segments of our society na matutulungan natin. Ano ba ito? Example, yung TODA. Kung kayo ho ay nakatira sa isang lugar na mayroong TODA doon and sila ho ay nahihirapang mag-contribute sa SSS, pwede ho tayong tumulong Kasi yun yung aming programa na hindi masyadong na-disseminate sa ating mga mas nakakaluwag sa buhay, na pwede ho kayong tumulong for people that you wouldn't know na towards their social protection. Next question, Ivan Mayrina, GMA 7. Sir, balikan ko lang yung finlag ng COA. What are we doing to address inefficiencies in our collections? Okay. So, before being president of SSS, I was the chairperson of the Collection and Contribution Committee. We have constantly, both on a policy level, we are reviewing yung policy natin ng policy ng SSS with regards to delinquency. And I guess most of you are aware that we have what we call a RACE program, run after contributor evaders, na itutuloy pa ho din namin to sa 2025. Madami ho kasi mga nagsarang kumpanya na may delinquency. But rest assured, through all legal means, we are going after those employers that, number one, ang pinakamasama is yung nagbawas ka ng contribution from your employee tapos hindi mo na-remit sa SSS. Kaya ho, may kaukulang kulong pag napatunayan na hindi ka na kinuha mo yung pera ng inyong manggagawa. So,
the answer to the question is we are constantly monitoring. Today, for the formal sector, I mentioned about 3% delinquency. But then again, we are addressing it from both policy and operation. So tuloy-tuloy ho ang raise program ng SSS. I ask, sir, because you said that with the 1% increase in contributions, more or less 51 billion ang mariraise natin dito. So if we can collect the 89 billion na deficiency natin sa collection, we might not have to increase contributions. I know it might be a simplistic way of looking at it, pero baka ho ganun ang isipin ng mga kababayan natin na bakit nyo ako sinisigil na extra, hindi nyo nun makolekta yung mga delinquencies nila. Yeah, I really appreciate the question. And actually the number, and as I mentioned earlier, that number is already around 46 billion. Very similar to, very close to 51. But then again, if as I've been trying to share with you, it's not about yung bakit natin pahihirapan and dadagdagan yung burden sa ating mga miyembro. Let's look at it from the other side. In case may mangyari sa miyembro natin at we prevent this increase, ang magsasuffer ho in the end is ang ating members na hindi sila makakuha ng karagdagang benepisyo sa SSS because hindi natin in-implement itong increase na to. Kasi hindi lang yung 1% increase, you have to understand, yung monthly salary credit has also changed. Yeah. So, sir, last from my end, sorry. Yung 68 years ho na fund life natin, kailan natin yung target ma-achieve? It's a good question. In fact, I asked that question the last time in one of our committee meetings. And actually, that is utopia from the actuarial people, no? 68 years. The reality is, once we are able to shift from a defined benefit to something variable or a hybrid model, then that fund life of 68 years doesn't come into play much because of the corresponding impact with regards to the unfunded liability. Ano yan actuarial studies, pero I think yung 68 years is a dream na unless we get funding from subsidy from the government, which today I'm happy to report na we are self-sustaining, we won't be able, I don't think it's practical also to target 68 years. Eden Santos, Net25. Follow-up lang po ako dun sa naitanong ni Kuyang Ivan kanina about dun sa mga employer po na hindi nagre-remit. Ilang porsyento po itong mga ito at meron na po ba tayong na patawan ng punishment? As I shared earlier, we're looking at a number siguro a little less than 3% of in delinquent employers. In terms of yung napatawan ho ng kaparusahan, I assure you there have been a number of employers we have a number of employers that have been convicted, but at the same time, there are a lot of pending cases in the court now with regards to yung collection. Kasi labag ho sa batas pag hindi ka nagbayad ng SSS. Mm-hmm. So, ilan po yung 3% na iyon? Mga 100 employers? No, yung 3% ho, siguro we're looking at around a number of 3% of 30,000 siguro mga 900, diba? 900 employers. Yun pong mga yun ay existing pa yung mga negosyo or meron na pong nagsara after the pandemic? Actually, maganda hong katanungan kasi yun ho yung aming employers na nagbabayad, na may nakaregister na employees. The universe of employees in SSS is around north of 900,000. And madami ho dun yung mga maliliit na mga negosyo. I think, and napapaloob din po doon yung ating mga kasambahay na 260,000 ang na-registered na kasambahay employer. So, ang minention ko lang na 3% is dun sa purely employed sector.
Kasi I'll take this opportunity na din. For 2025, we will improve yung aming registration and collection for the kasambahays natin. Kasi alam ko na itong segment na to is medyo mahirap mag-contribute, mahirap mag-remit, and yung reporting pag umalis na yung kasambahay is medyo mahirap din ho. And also yung gig economy. We are at the stage now that our population, we have a number of workers involved in gig, and that is one segment na pinag-aaralan ho namin kung ano ba yung tamang handling nitong segment na to, from a contribution to benefits and maybe further to insurance, no? Yun po ang tinitingnan namin. Last question lang ho on my end. Yung kanina nabanggit po ninyo, yung mga makikinabang dito sa increase po nito, 1%, hindi ho 15%, hindi ba? Yes po. 1% kasama doon sa 15% na kabuuan. 20 years ago po, yung mga makikinabang dito, parang kung titignan po natin, bakit napakalayo nung taon, ano po na makikinabang dito sa increase Hindi na naman ito? po 20 years. What I'm saying is that yung for the short-term benefit, for the short term, meron ho mga benepisyo talagang makukuha sa SSS with this increase. But at the same time, the way it's crafted is that may long-term effect din ho. So, ang benepisyo ho nito is merong immediate, meron din hong long-term. Yung sinasabi ko long-term, ito yung mga ating mga pensionan, magpe-pension in the future na may karagdagang 400 pesos sa kanilang pension po. Thank you, sir. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Hi, sir. Magandang umaga po. Sir, since ito ay batas, talaga naman dapat nating ipatupad. Pero, meron ba tayong nakikitang win-win solution para kahit paano, o legal remedy, para kahit paano ma-delay yung pagpapatupad? Pinag-aaralan ho din namin ang ano bang options. But kami ho, please understand na we are a GOCC and we're tasked to implement the law that covers our institution. So kung meron hong kasi yung batas to, so ibig sabihin kailangan ho ma-amend ang batas para masuspend itong contribution na to. And kagaya ko ho nung I saw on TV the other day si Congressman Isidre, he mentioned na it is not something na you would suspend abruptly. Kailangan ho pinag-aaralan. And ang 68 years ho na ang SSS in existence. And over the years, ilan hong batas na din ang na-amend for the SSS law. In fact, in the inception ho ng SSS, ang covered ho lang ng SSS was the formal sector. It was only in 1980 that na-expand ho to cover yung voluntary members. So similarly, I think if Congress would study the existing SSS law, there's no reason for us not to implement the law if ever it will be amended. So ibig sabihin, sir, habang pinag-aaralan natin, tuloy ang kaltas, magre-reflect na doon sa payslip ngayong darating na January 15 and January 31. Yes, actually, yeah, that's the reality. So ayun mga ka-vlog, sa kabuuhan po yon ng press conference na ginanap po kamakailan, no? Sa pangunguna po ng Presidential Communication Office at sa partnership po dito sa Social Security System or SSS, kung saan po sinagot po ang lahat ng katanungan, lahat ng agam-agam at lahat ng pag-aalinlangan, no, sa mga
nagko-question dito sa pagpapatupad sa last tranche o tinatawag natin dito na SSS contribution increase, kung saan 1% po ang tinatawag natin na increase sa contribution sa SSS. Nagsimula na po yan noong January 1, 2025. And take note, para sa mga manggagawa natin, mga empleyado ha, effective na po yan, magre-reflect sa inyong payslip bukas, January 15. Kaya huwag kayong magtaka na may dagdag, no, sa inyong SSS contribution, dahil ang hatian niyan sa employer at sa inyo ay 10% sa employer, 5% sa inyo. So, huwag kayong magtaka, bukas, January 15, ay mapapatupad na ang contribution increase sa inyong payslip. Kaya naman, mga SSS members, beneficiaries at pensioners, ano po ang komento ninyo sa balitang ito? Ano ang reaksyon ninyo? I-komento nyo po sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpaw na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.